Kasabay ng pagdiriwang ng buwan ng mga kababaihan ngayong Marso, sama-samang isinagawa ng mga kawani ang First Monday Flag Raising Ceremony sa New Government Center Grounds, March 2 sa pangunguna ng mga babaeng kawani. Dinaluhan ito ng magkatuwag sa serbisyo Mayor Florida Atirida P. Robes at Congressman Arthur B. Robes kasama ang mga miyembro ng Sangguniang Panlungsod, mga department heads sa pangunguna ni City Administrator Attorney Rizalde Mendoza at mga kawani mula sa lokal na pamahalaan at ilang pamahalaang nasyonal. Sa programa nagbigay rin ng kanyang pagbati ang kauna-unahang babaeng punong lungsod. Today is a very awesome day for all of us, lalo na sa ating mga kapwa kababaihan dahil it is the start of the Women's Month. Pero syempre dapat ang mga kalalakihan hindi pwedeng walang handog para sa ating mga kababaihan. Pwede ba ako makarinig ng isang malakas na palakpak? I'd like to thank each and every one of us. Lahat po ng mga taong kasama natin sa pagtaguyod ng isang tunay na good governance. Kasunod nito, pinasinayaan na ang tatlong palapag na San Jose del Monte Financial Center building na matatagpuan sa tabi lamang ng New Government Center. Sina Reverend Father Bernard Udfina ng Our Lady of Lourdes Grotto Church, Reverend Father Marlon David ng San Isidro Labrador Parish at Reverend Father George Joseph Asumar ng St. Michael the Archangel Church ang nanguna sa pagbabasbas na sinundan ng formal na pagpapasinaya ni Mayor Atirida Robes kasama sina Congressman Arthur B. Robes, mga miyembro ng Sangguniang Panlungsod at mga department heads. Ang naturang gusali ay magsisilbing bagong tahanan ng Business Permit and Licensing Office o BPLO na pinamumunuan ni BPLO Head Evangeline Garcia at inaasahang magbibigay ng mas mabilis, mas komportable at mas dekalidad na serbisyo publiko bilang karagdagang Business One-Stop Shop o BOSS katulad ng sa SM City San Jose del Monte Basement 2 na magsisilbi sa higit 8,500 na mga rehistradong negosyo at komersyo sa lungsod. Makakasama nila dito ang iba pang tanggapan na kanilang katuwang sa pag-alalay sa mga kinakailangang dokumento ng mga negosyanteng San Joseño. Ang financial center po natin ay mag-house ng atin pong Business One-Stop Shop. So ang Business One-Stop Shop po, comprised of different offices, hindi lang po BPLO. So nandyan po yung Senro, CPDO, City Health Office, City Treasurer's Office, OCBO, and also yung BFP. Kasama po na. Yes, lahat po na may kinalaman sa pagninegosyo, kasama po natin dito sa Business One-Stop Shop. And also, yun nga po, ang mandate ng BPLO ay makapag-issue ng business permit sa lahat ng mga businesses and mapadali yung proseso ng pag-permit sa ating syudad. Nagpapasalamat kami kay Mayor Rida Robes, kay Kong Arthur Robes, kasi talagang itong mga proyektong ganito mapapakinabangan talaga ng mga San Joseño, lalo na ng mga negosyante. So sa mga negosyante naman po, na nag-ooperate dito sa San Jose del Monte. Welcome po sila dito sa bagong financial building at asahan po nila na mas mapapabilis po natin yung ating pong proseso dahil po dito sa building na ito, malapit na po kami talaga sa lahat po ng mga regulatory offices. Thank you po. Bilang bahagi pa rin ng unang Panlunes na programa, kinilala naman at pinarangalan ng pamahalang lungsod sa pangunguna ni Mayor Atirida Robes ang mga natatanging San Joseño at mga tanggapan ng lokal na pamahalaan na nag-uwi ng tagumpay at nagbigay karangalan sa lungsod sa buwan ng Pebrero. Kabilang dito ang mga itinanghal at bagong mukha ng lahing San Joseño sa katatapos lang na Ginoo at Binibining Tanglawan 2025, maging ang mga atletang San Joseño na nagkamit naman ng mga parangal sa iba't ibang kompetisyon sa pangangasiwa ng City Youth and Sports Development Office o CYSDO. Kinilala rin ang mga parangal na nakamit ng mga tanggapan ng City Civil Registry Office at Public Employment Service Office. Pinangunahan naman ni Mayor Atirida ang panunumpa sa tungkulin ng mga bagong talagang opisyal ng Merchants Association of the Rising City o MARC sa pangangasiwa ng BDO o Business Development Office, gayon din ng mga newly hired and promoted employees ng city government. As you see, this is a combination of an oath-taking, of a recognition, and to see the beauty of San Jose del Monte, per se, the San Joseños. All of us here are called as the San Joseños. And when we are recognized as the San Joseños, we are beautiful, in and out,
spiritual and mentally we are okay, and at the same time, we have the word in our hearts that God is with us. Hindi pa dyan natatapos ang mga ganap sa unang Lunes ng Marso dahil kasunod pa nito, nagmistulang museo ang Sangguniang Panlungsod Hallway sa 3rd floor ng New Government Center dahil binuksan na rin sa publiko ang nakamamangha at kumpletong 19 na official portraits ng mga naging punong ehekutibo ng San Jose del Monte. Mula sa kauna-unahang punong bayan nito na si Ciriaco Gallardo taong 1918 to 1921 hanggang sa pagiging component city nito sa panahon ni na former City Mayor Dr. Eduardo V. Roquero at hanggang sa kasalukuyan kung saan makikita na rin ang larawan ng kauna-unahang babaeng punong lungsod at Rida Robes. Lalo pang naging makabuluhan ng programa dahil inimbitahan ng pamahalang lungsod ang mga kaanak at pamilya ng mga dating mayors na labis ang tuwa at pasasalamat na naging bahagi sila ng pagpapasinaya. Tila reunion ang nangyari nang sariwain ng mga bisita at ng mga lider ng pamahalang lungsod ang buhay ng mga yumaong dating leader at muling inalala ang mga milestones na nakamit ng bayan hanggang sa maging lungsod ito sa pamumuno ng mga nagdaang punong ehekutibo. Magandang programa to kasi para magkita-kita yung mga dating mga namuno sa ating bayan. So, syempre, kung ano meron man tayo ngayon, syempre nagsimula yun kung sino yung mga past na mga naglingkod. So, it's a privilege na ma-invite kami kaming family for our lolo and our great-grandfather. First mayor siya na independent, na tumakbo, na walang partido, at siya ang nanalo. Opo. I was raised here. Naabutan ko ay, syempre dati, medyo slow-facing tayo. Syempre, we're not city pa. Ngayon, mapapansin natin na dati puro pawn shop, ngayon puro commercial bank na. So the progress is tuloy-tuloy. May mga building na rin dito sa San Jose at marami tayong mga facility na nagagamit ng mga San Joseño. Ganda-gandang pinagawa ni Mayor dito sa building. Dito maraming pagbabago. Maganda. Sana malaki po improvement. Alam ko naman gumagawa naman sila no? Sana nga mas maganda. Alam ko naman gaganda. Tatulong nilang mag-asawa. Diba? Ako yung may bahay ni Dr. Eduardo V. Roquero, Mayor, Congressman. Alam nyo, siya yung kauna-unahang mayor na masasabi natin professional talaga. Kasi nga isang manggagamot at mula sa Sapang Palay, sa resettlement area. Ang kanyang panunungkulan, naging unang-unang component city ang San Jose del Monte from pagiging 5th class, naging 1st class, hanggang naging 1st component city. At siya ang naging 1st city mayor ng San Jose del Monte City. At sa pamumuno din niya, ang ating abutihin mayor ay nagawa niya magkaroon ng loan district ang San Jose del Monte sa Congress. Wala tayong upuan. At kaya siya ang naging first congressman ng loan district ng San Jose del Monte. At nang mapasakamay ito ng panunungkulan ng ibang mga politiko, masenso naman ng tunay ang ating bayan. Si Mayor Florida Robes, hindi lang siya maganda, matalino pa siya, at saka masinop. Parang ginawa na niyang parang tahanan ang San Jose del Monte, na parang tahanan niya sa kanilang tunay na tahanan. Sinisinop niya talaga ang kaayusan sa kapaligiran. At palibhasa babae siya, marami siyang mga ginawang hindi lamang sa kaayusan ng kapaligiran, kung hindi yung mga serbisyo sa mga senior citizen, sa mga
unwed mothers, yung mga single mothers, sa mga mga youth. Nangunguna naman ng pamayanan dahilan sa inspirasyon na galing sa kanya. Papasalamat po tayo dahil pinakamagandang moment ngayon, yung nakita natin yung namumuno ngayon na pinahalagahan, yung pagtanaw doon sa mga dating namuno para maging San Jose del Monte. Yung mga nanunungkulan dati, nagkaroon ng parang reunion, nakita-kita na walang politikang halo, walang kulay. So ito po yung pagpapakita na tayo talaga ng mga na San Jose del Monte dapat magkaisa-isa at magtulong-tulong para sa kapakanan ng lahat ng ating mga kababayan. Pagdasal po natin na sana ay laging masaya, maunlad at guminhawa ang mga tao sa Jose del Monte. Lalong guminhawa. Lalo na sa ginagawa ng ating pamahalaan ngayon, na nakita natin yung sakripisyo, yung mga pagawain na mapakabilis kunin na nakakagulat talaga ang pagawain sa Jose. Marami talaga. In fairness sa ibang bayan. Kaya binabati ko rin yung mga nanunungkulan dito na nagawa nila yon, pagtutulong ng mag-asawa, pagtuwang. Kaya saludo ako sa kanilang mga proyekto at siyempre yung mga kababayan natin, importante po rito yung pagkakaisa at pagtutulong-tulong para sa kapakanan natin lahat. Okay. Alam niyo po, ang araw na ito ay napakahalaga kay Ate Rida Robes. Bakit? Dito po, ipinapakita po natin na ang pag-uugnay ng bawat pamilyang San Joseño ay hindi natatapos po sa kamatayan ng isang tao. Hindi rin po ito natatapos sa pagpalit ng politiko o politika na meron tayo sa ating lungsod. Pero nagpapasalamat po ako sa aking asawa na si Congressman Arthur D. Robes dahil siya ang naging pundasyon kung bakit ako narito ngayon. Maraming salamat po. Ito ang bagong San Jose del Monte Financial Center para sa Business One-Stop Shop ng Business Permit and Licensing Office. Ito naman ang tila museo ng SP Hallway kung saan makikita ang mga portraits ng dating mayor ng ating lungsod. At dito naman, bago pumasok sa SP Session Hall, bubungad sa iyo ang mga larawan ng mga miyembro ng ikasyam na sangguniang panlungsod sa pangunguna ni Vice Mayor Arlene Bartolome Arsiaga. O diba? Unang Lunes pa lamang ng buwan ng Marso, ngunit kabi-kabila na ang mga pagpapala at tagumpay na nakamit ng ating lungsod sa pangunguna ni Mayor Ate Rida Robes. Sa araw ding ito, kinilala at binigyang pagpapahalaga ng pamahalang lungsod ang malasakit at mahahalagang ambag ng bawat San Joseño sa kaunlarang tinatamasa ngayon ng The Rising City of San Jose del Monte. Para sa Balitang San Joseño, ako si Jello Darantinaw, Public Information Office. Yan ang mga kaganapan at detalyeng dapat alam mo sa San Joseño. Para sa napapanahong balita at impormasyon, doble aksyon at solusyon, i-follow at mag-subscribe sa mga official social media pages ng Pamahalang Lungsod ng San Jose del Monte, Bulacan. Maraming salamat, Aria San Joseño.